Okay, so may nagpadala ulit sa ating isang customer dito. Nakalimutan ko lang kung anong unit to. So ito ay may papaayos din. Galing kay Sir Maynimer. Anong pang apelyido nga? Gamayon ng saan ba ito? Quirino. So re-reviewin ko lang at titingnan natin kung anong laman. Kung anong unit to. Pero may nabanggit din siya, parang medyo di rin maganda yung tama. Titingnan din natin kung kaya nating may tono ng ayos. Okay, so Nimrod to. So ang alam ko, ang gusto niyang paayos dito ay yung yung barrel kasi may extension kasi sayad sa tangke kapag walang extension. So parang usapan namin gagawan to ng panibagong offset. So pero itetest muna natin bago natin galawin. Okay, tingnan natin. May kasama bang ano yan? Silencer? Wala. Ito pala. Tingnan natin yung sinasabing extension yan. Okay, so ito nga, meron nga. Ito na nga yung pinakita sa akin, yan. Kasi pagka wala, masyadong malapit sa tangke, hindi may papasok yung silencer. Yan. Baligtad data, baligtad, hindi ba parehas? Yan, okay. So, tingnan muna natin, sir. Mga idol, ha. So yan, nabaklas na po natin mga idol. Binaklas natin lahat para ma-check. Kasi tulad nung sinasabi natin, hindi pa natin ito nahahawakan, galing pa sa ibang tao. Kailangan natin ma-check kung safe pa yung mga kapit. So yan, ang itsura nung ating offset, sobrang dumi na rin. So chine-check lang naman natin kung matitibay pa yung mga thread nito. Ito naman okay pa, madumi lang. Itong loob, tingnan lang natin sa flashlight. Kasi pag baklas ko, may tumulo ditong siyempre kinakalawang na rin tubig-tubig. Ayan, hindi ko lang kung makikita nyo lang. Basta madumi siya. Ayan, sobrang dumi. Kailangan natin i-check din, baka mamaya kung hindi natin kabisado yung mga gumagamit, baka mamaya kung ano-anong langis yung nilalagay at tayo ay madisgrasya. Alam nyo naman, high pressure yan. Okay, so lilinisin na rin to. So yung offset, yung regulator medyo kawang, at ito may mga teflon yung regulator nya. Kasi nga nangyayari tulad nito, offset, dapat dito lang kasi yung o-ring. Ito, ganito, sagad yung thread. Walang kwenta tong o-ring na to. Dito lang yung magsisil. Okay, tapos ayan, may mga teflon pa. Halimbawa, ito, yung offset natin, dito lang, okay na. Wala nang o-ring dito sa ibaba. Kasi solved na siya dito, okay na siya sa ganitong o-ring. So lilinisin, okay naman, may konti lang sigurong babaguhin, pero bago ko galawin, titingnan natin kung okay tumama kasi nga sabi niya sa akin ay paiba-iba daw yung tama. So titingnan natin kung anong gagawin natin. Tetest muna natin as is, wala pa tayong gagalawin except sa linis. Kasi yun nga, sobrang dumi ng loob baka magpasingaw-singaw pa to, ang daming ayan, may mga tumulo dito sa sa table natin, mga
tubig na may kasamang kalawang. Kaya pati itong mga tangke ay binaklas natin para ma-check natin lahat yung mga nabubuo dumi dito sa mga regulator. Okay, so yan. Assemble natin, linis, then assemble. Yan sa mga idol. Kasi itetest muna natin. Kasi dapat ang usapan namin ni Sir, gusto lang niya mangyari palit offset lang kasi nga may extension siya sa silencer niya. Lapat kasi sa tangke. So ngayon, nag-request na rin siya na matest kaya pinadala niya yung buong unit. So tetest muna natin bago natin galawin. Meron tayong dalawang tira doon. So magkahiwalay nga. So naka-chrono rin tayo. Titira pa ako ng dalawa. Natanggalin natin yung chrono at baka may epekto kasi malayo eh. So dito naka-zero, naka-aim point lang tayo. Ang layo ng ano eh. So bali pa tatlo na to, may dalawa na doon. Okay. Walay. Paapat. Ayun, may sumushoot naman. Nag-shoot. Nagpatong naman yung halos patong yung dalawa. Bali, palima. Bukas pa ba ang corona natin? Ayun, bumalik doon sa taas. Patay. Pabukas nga ulit. Iyain na. Nakita ko na yung corona nito kanina. Tanggalin mo na. Yung isa ay 810, yung isa ay 832. Pero hindi yan yung issue talaga niyan. Merong konting issue lang sa power. So, tingnan natin pagka walang chronograph. Ilan na yon? Ilan na naitira ko? Bali palima to. Balik mo pa anim yan. Anim. Pa-anim. Naka-aim point tayo. Taas ulit. Kasi nawala yung chronograph. Siguro. Medyo may weight din yun eh. So, tingnan natin pag walang nakapatong sa barrel silencer. Simushoot naman. Ilan na yung pita? Okay naman ah. Pero kanina nga, iba-iba. Hindi na masundan ah. Parang doon at doon na rin eh. Okay, parang doon naman. So titingnan pa natin kung may gaganda kasi complain sa yung mga unang tira natin. Hiwa-hiwalay. Pero ngayon naman eh parang nagpapatong naman. May konti lang tayong mga babaguhin kasi isa power 810, 832. Meron din ako nakitang konting babaguhin sa loob at okay na yun. At ayun, update na lang natin. Okay. Okay, so hindi pa po natin binabago. May i-check lang ulit ako. So nangyari dito, dinagdagan ko ng karga kasi kanina nasa parang mahigit 2.2 yung karga. Siguro nung mataas pa yung karga, nag-iiba yung tama. Tapos nung bumababa, gumaganda-ganda. Kaya itatry ulit natin. So meron ako isang tira doon. Tira natin ng mga dalawa pa. So aim point tayo. Pangalawa. So, magkatabi. Pangatlo. Bumaba ng konti. Patanggal na ng chrono. At ito try ulit natin ng walang chrono. Basahin mo yung tatlong nandyan ha. Titingnan natin pag walang chronograph. Akin na. Ano yung una? 225.
So yung una 805. Ang second 805. Pangatlo puro 805. So tingnan ulit natin. Bali pang apat na to. So pang-apat, tinira natin ng walang krono. Pang-lima, hindi pa nga. Pang-anim, pang-pito, sumiyot ulit. Pang-walo, gumaganda na. Jam. Shoot na ulit. Pang-sampu, may humihiwalay lang sa una. Doon na lahat. Okay na ta. So, konting tuning ta. Tuloy na lang natin. Okay na yan. Okay, so ituloy na natin mga idol itong unit na pinadala sa atin. Nakalimutan ko na kung sa taga saan. So yan ang ginawa na natin ng bagong offset kasi yan naman talaga yung request niya. Kaya lang pinatesting niya nga rin sa atin. Yun, kaya napilitan tayong i-check na rin yung mga internals nito. Okay, mawawala na kasi dati ganito siya eh. Ito yung gusto niya matanggal, yung extension para diretso na yung kanyang silencer. Yan, yung hindi na siya sabit sa tank. So yan, okay na yan. Nung chinek natin yung loob, so napansin natin yung kasi nung inuubos ko yung laman, walang kalutong-lutong yung tunog niya eh. Okay, so yun, napansin natin yung spring nito. Mga spring nito ay kailangan natin palitan kasi medyo malalambot to eh. Itong ganito kasi, pag ginilagay mo dito, ayan, nandyan siya, tapos papasok pa yung discharge valve natin. May tendency na magpasabit-sabit yan sa ating sa ating pino, sa ating acetal. Ito, yan, medyo malambot siya eh. Tapos, kaya meron times na nag-iiba yung niya, yung groupings niya. Tapos yung hammer niya, pabaklasin lang natin kasi doble-doble rin yung spring nito. So itatama lang natin yung mga spring natin ng tono kasi nasa 805 lang to eh yung tono natin. Kung di ako nagkakamali. So baklasin ko lang yung hammer at ipakita natin. So yan, nabaklas na natin yung trigger assy niya. Okay, so kailangan kasi mga tamang spring yung ilalagay natin para sigurado. Ayan, pinagsabi lang siya. Bali, dalawa yan, dalawang spring. Okay, mahirap lang bunutin. So yan, bali dalawang spring yan. Papalitan na natin ang dapat na spring na para sa kanya. And then, assemble natin and tetest natin. So yan mga idol, na-assemble na natin and kanina pa natin itong itinitira. At yan, hindi po maganda yung kinalabasan ng ating grouping. So, itinaas natin yung power niya kasi nung tinas natin nung una, nung wala pa tayong binabago, nasa 805 sa pagkatanda ko. So dinagdagan natin ng konting power, parang namatay yung chrono eh. Nasa 870 to 870. So check lang natin ulit. Pera ulit natin ng mga dalawa. Hindi maganda yung kaya di natin masasabi
Kasi naayos na natin yung mga spring. Hindi natin masabi agad kung wild or yung barrel yung may problema. Kasi kung wild yan, hindi ganyan na sobrang lalayo yung ano, yung groupings niya. Check lang natin yung chrono, tira tayo ng mga dalawa. Pabukas ng chrono. Okay yung video natin doon ah. Okay. So mahirap kasi pagkasabihin agad natin na wild, pero baka mamaya iba yung issue kasi may konting hinala na tayo dito. Tira pa natin. Okay, isa. Sunod siya doon sa mga unang tira. May bala yung kanina kasi may kine-check pa ako sa barrel niya eh. Medyo yung crown no, hindi lang kita dyan syempre. Medyo malalim, maluwag masyado yung unahan niya. So malamang baguhin din natin to. Okay, so pangalawa. So tingnan natin, medyo magkahiwalay ulit ng konti pero pumapatong doon sa pakura ko ng chrono. Tingnan natin, ngayon yung chrono niya, kung ano yung power niya. Bago natin siya sintensyahan na yung power ba yung over o kailangan muna nating may i-check tayo sa barrel. So, 900 gas 8 oh 900 pala pumapalo to. O 909 yung una. 909 at 891. So yan, ganyang kalakas yan. Kahit Nimrod lang yan, kahit maigsi yung plenum yan. Kasi ang dami natin binago dito para makuha yung power. So 900 ano yan? 909 at 891. So yan. Kaya kayo yung mga sir, plenum tayo ng plenum ha. Marami tayong napapapaniwala kasi nung una gumawa ako ng 7 inches na batang receiver para daw sa plenum. Kasi naniwala din ako nung una eh, kapag ka malaki yung plenum malakas, pero syempre depende yan. Okay, so hindi lang plenum kasi may mga receiver ako dito, hindi naman 7 inches. Tulad nito, gaano kaiksi lang to. Yung ano nito, yung pinaka-plenum niyan. Ito, valve, papasok pa yan dito. Tapos ito, offset. Kukunti na yan, baka 3 inches na lang yan, pero napapaabot natin ng 900 plus. So, baka ito naman ay hindi na kaya ng tubo natin. Okay, so may check lang tayo sandali and share natin ng konti. Baka mariresolbahan pa to kaysa sabihin natin sa customer na palit na agad. So yan mga idol, medyo pinapakiramdaman natin si barrel niya. Kasi ramdam na ramdam natin na may sabit. Tapos sa parting dulo, hindi na po may tulak. Yan, sa parting dulo niyan, hindi na may tulak yung pellet. So malamang talagang may tama ito. Kaya ganun-ganun yung layo ang ating mga patama. So susubukan natin kung kaya pa nating ma-resolbahan ito. Puputulan natin to ng konti kasi doon lang sa dulo hindi na siya kaya ng crowning eh. Kasi ang normal na tubo dapat eh ano eh, nasaan yung maliit natin na ano dito. Okay, sa normal na tubo yan sa tingting yung ginamit natin. Kaya dapat siyang itulak. Tapos pantay-pantay halos, depende na lang sa pagkagawa ng barrel. Ayan. Yan. Sa parting unahan, sa may chamber, medyo doon lang halos yung maganit. Pero dapat ito ay dire-diretso nang naitutulak palabas. Yung sa kanya umistak. Hindi siya nakalabas sa dulo. So yan, ito bagong barrel to. Kakabit natin sa isang unit. Pinapos lang yung tingting ko dito. Mas mahaba pala to.
Ayan, nasa na ba? Ayan, nasa dulo na siya. So kapos na yung tingting natin, no? Ang liit pa niyan, ang payat. Payat ng tingting, wala na tayong makitang matigas-tigas. So naitutulak siya, na yan lang yung gamit. Samantalang dito, mararamdaman mo talaga mula sa umpisa na may sabit na. Ang hirap na niyang itulak. Dito luwag siya sa ating chamber. Yan, nakalubog na agad siya, nandito na. Nandito na siya. Tapos pag tinutulak natin ng tingting, porsado. Ayan, ayaw niya magdire-diretso, oh. Yan, patigil-tigil siya. Samantalang dito, smooth lang yung pagkaano natin to, porsado eh. Ayan, sa pating gitna, okay na siya. Yan, sumisikip ulit. So malamang talagang napabayaan to eh. Sobrang makalawang. Kaya wala tayong masyadong magagawa. Pero bago pa natin sabihin na magpalit nga, baka may magagawa pa tayong konti. At kung uubra pa naman kay sir, ang magiging outcome nito ay di magdodoble na yung bala kasi mayroon pa doon nakabarang isa eh. Yun. Ang hirap niyang itulak. Kailangan pampersain. So ngayon, titingnan natin kung ano pang kaya nating remedyo dito. So yan mga idol, pinutulan natin ng kapiraso. Kasi nga ang laki ng sabit doon, ayaw na lumabas yung bala. So possible na isang malaking epekto. Pero yung chamber inayos na rin natin kasi pag sinuot natin, malalim na agad yung ano niya, masyadong maluwang. Inayos na rin natin pero hindi tayo nakakasigurado kasi nung kinakapangan natin ay marami nang sinasabitan. Pabukas ako ng chrono. So binaba ko na rin ng konti kasi yung 900 niya sobra na yun sa sa barrel nito. So hindi natin masasabi kung magaganda na talaga yung tama. Dami kasi sabit nung nakano lang tayo, meron tayong aim point lang ulit kasi tatlong test yung gagawin ko. Una meteor tayo, tetest tayo ng ibang bala and then resize na meteor. Okay, so yan, first shot muna tayo yung meteor natin. So dito nakasiro kung saan siya pumatak. Tingnan natin kung magugup siya ng medyo maganda, kung hindi man siya kagandahan. First baba, second, kasi yung chamber natin hindi mo na kailangan itulak, shoot na ng shoot eh. Inayos na rin natin. Pangalawa, okay, pangatlo, pang-apat, yan, hiwa-hiwalay talaga. Shoot tapos hihiwalay. Pang-lima, wala na tayong magagawa dito. Baka naman kaya pa pagka tingnan natin pag ibang pellet. Next, resize ako nito ha, yung limang yan. So nakalima tayo, lima yan ha. Subukan natin itong JSP. Baka naman makuha pa sa brand ng pellet. Medyo maliit ng konti kumpara sa meteor. Aim point ulit tayo, so mag-iiba talaga ng tama siguro. Parang sa zero siya. First,
GSP ha. Ayaw na Meteor. Pangatlo. Pang-apat. Magandang grouping sa GSP. Pang-lima. So yun, maganda yung groupings niya sa GSP. So titingnan natin yung lima din yan resize na Meteor. At baka naman mapapag-ari pa ni Sir ito kung ayaw pa magpalit ng barrel. So first, 5 tira ulit tayo. So sa sentro ulit natin kukunin. Yung isa kalat-kalat eh. Second. Uy, lumabas na naman. Kita ulit. Mas gusto niyo yung medyo maliit. Ito resize. Pangatlo na yun Pang-apat. Okay, so yun, medyo maganda-ganda pagka ni-resize natin. So yung normal na Meteor, makaalat siya. Nung GSB, gumanda-ganda yung groupings niya. And nung resize na arms na Meteor, merong isang medyo lumayo. So tingin ko, papakita ko kay Sir, mukhang pwede pa naman pagtiyagaan. Pakuha ko ng chrono. Yung chrono natin dito, hindi na siya balance na yung spring natin. Okay na yung spring. Sige, wag mo na bunutin, mo na lang, pindutin mo na lang. Unang 5, 1, 847, 867, 898, 857, 857. So 5 yan. Ito yung JSB. 874, 874, 874, 877, 874. So 5. Sige, isa pa. Ito yung resize. 854, 857, 857, 854, 844. So yun. So yung okay na yan. So yun, sa reading noon nang binanggit ko, may kita natin iba yung reading niya kapag doon sa, so hindi siya sa wild. Ayaw niya ng medyo masikip na pala na yung Meteor na ginagamit natin. Mas gusto niya ay medyo yung resize, medyo nagiging consistent siya ng reading sa GSB at saka sa resize. Kasi nga pag yung tinutulak natin, may mga nararamdaman na tayo na may mga tama na rin yung loob ng barrel niya. So pagkikita ko, so nag-group naman siya. Ang masasabi natin ay depende na sa pellet. So ayun, binawasan natin, inayos natin yung chamber niya at binawasan natin yung masyadong malakas na sabit niya sa parting dulo. Ito yung binawas natin. Okay, so dun sa mga iba, ito i-share natin kasi medyo may tama na nga yung barrel. Yung iba na namumroblema sa tama, kung bakit pangit tumama, bago tayo mag-desisyon na barrel agad. Dahil dito kita na natin nagiging malayo yung agwat niya kapag yung Meteor na bala yung gamit natin, yung hindi ni-resize. Okay, so yun nga, may mga sabi.
kailangan i-check natin mabuti yung tuning natin, spring, yung mga hammer natin. Ito medyo sobrang baba nitong kasa nito eh. Inangat ko pa ng konti yung receiver niya para magka-power kasi dati nga 800 lang yung ano niya, yung FPS niya. Okay, so ayan. So mag-umpisa tayo sa mga tamang gamit ng mga spring natin, tapos yung panghuli yung barrel natin kung kaya kailangan natin ma-check. Kasi yung iba sabihin, marami nagko-comment mga wild agad, pero hindi pa naman na-check yung barrel, baka barrel yung may problema. Okay, so yan, hanggang dito na lang tayo. At yun nga, ang ano ko dito, gumaganda naman siya sa ibang pellet. So yun lang ang available natin na pellet, yung ginamit natin na GSB at saka yung Meteor. Wala na akong Astro dito ngayon eh. Wala pa tayong available na Astro. So sana na-try din natin. Okay, so yun, hanggang dito na lamang ang unit na ito.